Kapag sinabi sa'yong mahal ka, pakiusap, huwag ka nang magduda. Kasi kung magtatanong ka pa kung bakit ka mahal, ay nako, sinasabi ko sa'yo, nakaka-bad trip yan. Dapat kapag sinabing mahal, huwag ka nang magtanong kung bakit. Sa halip, yakapin mo siya at maging masaya ka. Kasi may taong naging matapang sa harapan mo na nagpahayag ng pagmamahal para lang sa'yo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nako, grabe pala ang nakaraan ng dalawang matanda na ikakasal muli. Gusto ko talaga yung ganun. Tapos, nag-aaway din daw sila minsan. At nagkakabati din naman daw kapag gabi na. Kaya natatakot na daw si Lola na mag-aaway sila. Kasi naman, kapag nag-aaway daw silang mag-asawa, ay nako, nabubuntis daw siya. Grabe naman yun. Ang saya tuloy makinig sa kwento ng dalawang matanda. Kaya ito, nang matapos silang magkwento, di ko na malayan na takip silim na pala. Nagdidilim na sa buong paligid. At ayan, nagpatugtog na ng napakalakas na sinasabayan ng maraming pailaw na iba't iba ang kulay. Eto na siguro yung sinasabing sayawan. Uso daw talaga to sa probinsya. At ito rin daw ang kahilingan ng dalawang matanda. Miguel, mamaya ha, sasayaw tayo. Tito Berto, ayoko, nahihiya ako. Miguel, huwag kang mahiya. Ano ka ba? Paano mararanasan yung mga ganitong pagkakataon na minsan lang talaga darating sa buhay mo? Kasi, Tito Berto, hindi talaga ako marunong sumayaw. Miguel, ano ka ba? Hindi naman kailangan na magaling kang sumayaw. Basta, gumagalaw ka. Okay na yun. Basta mamaya, huwag kang aalis sa tabi ko. Tapos, magwawala tayo mamaya. Ay naku, Tito Berto. Pero sige, bahala na mamaya. Pero nahihiya talaga ako. Kung mahihiya ka mamaya, Miguel, di umuwi na lang tayo. Alo, ano kaya yun? Sige na nga, Tito. Magwawala na lang din ako mamaya. Iyon Okay yan, Miguel. Tsaka, tingnan mo, dumadami na yung mga tao. Wika ni Tito Berto. Kaya ito, napatingin talaga ako sa bawat dako. Tama nga si Tito Berto. Dumadami na yung mga tao. Karamihan ay mga grupo ng kabataan. Mga babae at lalaki na mga halatang bagong ligo. Ewan ko ba, pero parang pinakabahan ako na masaya. At sa paglipas ng mga oras, pinapasok na kami dito sa loob ng isang, di ko maipaliwanag kung anong tawag dito. Kumbaga, parang reception area na nababakuran ng mga dahon ng niyog. Tapos eto, naupo na kami ni Tito Berto. Nahiya ako kasi naman, pinagtitinginan ako.
Napapansin ko talaga na maraming nakatingin sa akin na kababaihan. Kung sa bagay, di ako taga dito. Kaya siguro napapansin ako. Hindi ko na nga lang pinapansin kasi naiilang ako. At eto na, nagpatugtog na ng mabilis na musika. At nagkagulo na. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Basta, hinila na lang ako ni Tito Berto tapos eto, dinala niya ako sa gitna. At si Tito Berto, party talaga siya. Nasigaw pa. Nakangiti lang talaga ako habang pinagmamasdan si Tito Berto. At ang ginawa ko, ginaya ko lang siya. Yung bawat kilos niya na parang malayang malaya sa lahat ng bagay habang sumasayaw sa mabilis na musika. At ang masasabi ko lang, grabe, ang saya, nakakapagod lang talaga. Kasi naman napakatagal naming nagwawala ni Tito Berto. Ewan ko ba. Basta, ang saya lang talaga. At sa paglipas ng mga sandali, nagpahinga na muna kami ni Tito Berto. Nakakapagod kasi. At yung tugtog, napalitan din ng mabagal. At mula sa mabagal na tugtog, yung mga lalaki, sinasayaw nila yung mga babae. Grabe talaga. Kailangan ko din bang gawin yun? Miguel, pumili ka na sa mga nakaupo na gusto mong isayaw. Tito Berto, ayoko. Yan talagang nakakahiya. Hindi ko gagawin yan. Miguel, experience lang. Tuturuan kita, panoorin mo lang ako. Wika ni Tito Berto na tumayo bigla tapos ayun, lumapit siya sa isang babae na hinawakan niya sa kamay. Tapos ayun, nagsayaw sila sa saliw ng mabagal na musika. Habang nagsasayaw sila Tito Berto, ewan ko ba, pero sumasakit ang dibdib ko. Di ko alam kung bakit. Pero bakit ganito? Parang nasasaktan ako sa nakikita ko. Bakit ganito? Parang naiinis ako dun sa babae na yun. Tapos parang nag-uusap pa sila. Naiinis ako lalo. Ay naku. Nakakainis talaga. Kaya naman, nang bumalik si Tito Berto dito sa tabi ko, tahimik lang ako. At ayoko na muna magsalita. Miguel, ikaw naman, gawin mo lang yung ginawa ko. Hindi ako sumasagot kay Tito Berto sa mga sandaling to. Nainis kasi ako. Ewan ko ba, pero nakakainis. Miguel. Uy. Okay ka lang ba? Uy, Miguel. Magsalita ka. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo, Miguel? Bakit di ka nagsasalita? Sige. Ayaw mong magsalita, ha? Sa mga sandaling to, di ako nagsasalita. Nagulat ako nang hawakan ni Tito Berto yung kamay ko. Tapos, hinila niya ako patungo sa gitna, kung saan maraming nagsasayaw. Tuturuan kita dito, Miguel. Huwag ka nang maarte. Wika ni Tito Berto na inilagay ang kamay ko sa balikat niya. At ang mga kamay niya, inilagay niya sa bewang ko. Miguel, sumabay ka lang sa galaw ko. Wika ni Tito Berto na nakatitig sa mga mata ko. Habang ako naman,
Hindi ko alam ang nangyayari. Basta ang alam ko, sumasabay lang ako. Sa sandaling tila ba, napalitan ng ligaya ang kaninang inis na nararamdaman ko. Oh, kaya mo naman pala, Miguel. Pero may tanong ako sa'yo. Masaya ka ba sa mga oras na to? Oo naman, Tito Berto. Hindi lang masaya. Pinakamasaya sa lahat. Bakit pinakamasaya sa lahat, Miguel? Kasi isinasayaw mo ako, Tito Berto. Halikan kita dyan eh. Huwag kang magsalita ng ganyan, Miguel. Baka mahalikan kita. Sige ka. Okay lang, Tito Berto. At sa sandaling tila ba, wala na makakapigil. Ipinikit ko na lang yung mga mata ko. Naghihintay sa halik ng taong tila ba mahal ko na yata. Miguel! Uy! Miguel! Gising! Uy, Miguel! Gising na! Bigla akong binuksan ng mga mata ko. At ang unang nakita ko, si RJ na eto. Ginigising ako. Ang sarap ng tulog mo, Miguel. RJ, kanina ka pa? Kakarating ko lang, Miguel. Pero sinong kahalikan mo sa panaginip mo? Wala lang yun, RJ. Wika ako. Grabe, panaginip lang pala. Akala ko, totoo eh. Pero kung totoo man yun, magpapahalik talaga ako. Minsan lang naman. Experience lang. Wala namang masama kung susubukan ko.